Ako po ay si Sister Florentina Manlangit Brizo from the Congregation of the Sisters of Saint John the Baptist. Ako po ay tubong tagahituma, Karamoran, Catanduanes, kung saan laging binibisita ng mga bagyo. Sa isang taon, mga ilan sa kanila ang dadaan at paminsan mga malalakas na hagupit o kaya naman nakidaan lang. Ganoon na lamang po ang aming ritmo ng buhay. I was reminded again just this week ng mga balita na naman tungkol sa banta ng bagyo. Bumalik sa akin ang aking mga nakaranasan. At sa ngayon, nakaranas na naman po sila ng napakalakas na hagupit. At salamat sa Diyos, wala namang nawala ng buhay. Bagkos marami sa kanila ang nawala ng mga bahay o matitirahan. Ganoon pa man simula ulit at hindi sumusuko. Dahil may Diyos na laging nagpoprotekta at gumagabay. Naalaala ko po at nakagisnan ko na ang mga tao sa aming lugar, kasama ang aking pamilya, kung saan sa umagang-umaga pa lamang ay mayroon ng Dawn Rosary, prosesyon at parehas din po sa gabi. Ang pagdarasal ay kabahagi na ng aming buhay. Lumaki akong malapit sa Diyos at sa Kanya lamang kami natutong kumapit dahil sa mga sakuna ng bagyo at panahon. Ako po ay galing sa malaking pamilya. 10 po kaming magkakapatid, 5 babae at 5 lalaki. At ako po ang pangalawa. Katamtaman lamang po ang aming buhay. Simple at marangal na buhay. Ang nanay ko po noon ay isang katikista at isang aktibo sa mga organisasyon ng simbahan. At ang tatay ko naman ay isang leader ng barangay at isang napakasipag na magsasaka sa aming mga lupain. Kaming mga magkakapatid ay pinalaki kaming may pagmamahal, disiplina, sakripisyo at takot sa Diyos. At ito ang ipinagpapasalamat ko sa aking mga magulang. Naging isa sila sa mga influensya ng aking bokasyon. Iminulat sa amin ang pagdarasal, pagiging malapit sa Diyos, at ang pagiging matulungin sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Elementary pa lamang ako nung ako'y nasa grade 5 at ako ay hinirang bilang isang pinakasentro sa mga anghel noong Easter Sunday celebration. At simula noon, ako ay nakaramdam ng tawag ng Diyos na mapalapit sa Kanya. Ang bahay namin ay malapit sa simbahan. At sa murang isipan, ay lagi na akong pumapasok sa simbahan at nakikipag-uusap kay Mama Mary at sa Panginoon. Lagi na akong nagbabasa ng mga libro tungkol sa mga santo, buhay ng mga madre, kagaya ni Madre Teresa and Teresa of the Child Jesus. Ang aming lugar din ay napakaganda. Napakagandang mga tanawin dahil malapit sa dagat, bulubundukin at napaka-peaceful na lugar kung saan ako ay naging nature lover at enjoy akong mapag-isa sa ganong edad pa lamang. Lumaki po akong sakitin, kung kaya naman natuto akong magdebosyon sa mahal na ina ng laging saklolo.
upang humingi ng tulong sa Kanya. Sa aming simbahan ay may imahen ng ina ng laging saklolo. At doon po ako sa Kanya humiling na ako'y pagalingin sa aking mga nararamdaman. At naalala ko pa na ang mga dasal na lagi kong binabanggit doon sa novena, na tuwing nagdarasal ng novena sa parte ng pagkalooban mo po kami ng maraming kabataan na may hilig magpare at magmadre o maging relihiyosa. At lagi kong ibinubulong sa mahal na ina ng laging saklolo na ako'y tulungan niya at pagalingin sa aking mga nararamdaman. Dahil ang alam ko po, ang paglilingkod, ang unang requirement ay ang kalusugan. Kaya lagi ko pong sinasabi, papakinggan ako ni Mama Mary. And I believe nothing is impossible to the Lord, to those who trust in God. Dahan-dahan ko pong namalayan na naging aktibo na ako sa mga gagawain sa simbahan. At ako ay naging isang leader ng aming parish youth ministry. At leader din ng choir, kung saan ako napaka-active. At dahil doon, mas lalong matatag at sinikap kong may sabuhay ang paglilingkod sa Diyos. Despite of that active involvement, it seems that is still lacking. May kulang pa rin at parang may hinahanap pa akong mas malalim pa. Hindi pa uso noon ang vocation campaign. Gaya ngayon na kami ay nandirito ngayon, wala pa akong kilalang kongregasyon dahil wala ni isa sa amin bilang religious sa aming lugar. In my strong desire to quench for that emptiness that I am experiencing, sumali din ako sa mga iba't ibang prayer services and gatherings while I was in the boarding house. At di ko namalayan na ang sinasalihan ko na pala ay yung mga praise the Lord. Ibig sabihin, iba-ibang religion na pala yun. At dahil doon, nagsumika pa rin akong maghanap. At isa sa mga kaibigan ko sa aming lugar ay isang teacher ng parochial school ng Diocese of Iraq. At sinabi niya sa akin na may isang congregation sa bishop's residence. At bigla naman siyang lumisan, kaya pumunta akong mag-isa sa kumbento at nakipag-usap sa Mother Superior. It was Sister Aquilina Cascone, isang Italian congregation. Tungkol sa aking hinahangad at lumabas ako ng kumbentong punong-puno ng pag-asa. Naging masigasig ako sa aking discernment at taong July 9, 1983, ako po ay tinanggap sa congregation of the Sisters of St. John the Baptist. Pumasok akong walang pahintulot ng aking mga magulang. Ang parents ko po ay ayaw sa aking mga desisyon. Ako ay nasa kolehiyo and I was staying in a boarding house. I was in my second year college then. At the time, at my young age of 19, I was very sure that God was calling me. Despite many hindrances that I have to undergo, I was convinced that Mama Mary will help me. At ang mga challenges, difficulties na yon ay ang naging stepping stone para ipaglaban ang aking bokasyon. Ako'y pumasok na walang mga requirement na hiningi at salamat sa Panginoon. Dala ko lamang po ang aking sarili. Hindi kagaya ngayon that we have a lot of requirements before you can enter the convent. And I feel so blessed and happy for all that God's
interventions. While I was an aspirant, I continued my studies and finished my third-year college. And I have to stop in order to continue my initial formation. Pinadala kami sa Italy para sa formation namin for 3 years. And after the formation, pinabalik uli ako sa Pilipinas. And I continued my studies and finished Bachelor in Elementary Education. Bago ako pinadala sa Italy, isa po sa aking kapatid ay inihatid na ng aking nanay para pumasok din sa kumbento. At lumipas ang mga taon, ang isa ko na namang kapatid, hanggang sa kami ay naging 4 na magkakapatid sa pare-parehong congregation. 4 po, 4 of us are in Baptistine sisters. 3 sa kanila ay naka-assign sa Italy at ako naman po ay dito sa Pilipinas. And I believe na ang lahat ng ito ay regalo ng Diyos through the intercession of Mama Mary, our Mother of Perpetual Help. 3 bagay lamang po ang gusto kong ipagpasalamat ngayon. Una po, ang regalo ng buhay. Ngayon po ay ang aking kaarawan. At ako'y nandirito sa dambana ng ating ina ng laging saklolo. Di ba po, ito ay isang mirakulo na naman? Nung ako'y sanabihan ni Sister Liti ng aming vocation directress, na ako ay magsasalita at agad akong nagreklamo sa kanya kasi sabi ko naman po ay hindi pwede kasi yan ay aking birthday. At ako'y nakapag-isip-isip, oo nga pala, what a blessing na natapat sa araw na ito at para makapagpasalamat sa mahal na ina. Pangalawa po, as of this year, I am now in my 38th year in religious life. Half of my life was spent in formation ministry, guiding candidates to religious life. I was also assigned to different apostolate of the congregation sa children's home, parish apostolate. Nagturo din ako ng Christian living sa public and private schools. At na-assign din ako sa retreat house. I can say that God has been gracious to me, and He has been my inspiration in all these beautiful experiences. Despite my health condition, na palagi nagkakasakit-sakit, but He has been faithful to me, despite difficulties and challenges. Kagaya ng karanasan ni St. Paul, my grace is enough for you, for my power is made perfect in weakness. Pangatlo po, ang karisma at misyon ni St. Alfonso Maria Fusco sa simbahan. Ang aming karisma po ay evangelization and human promotion of children and youth, na ipinagkatiwala ng Diyos sa aming congregation of the Sisters of St. John the Baptist. Nagpapasalamat din po ako sa pagtugon sa kanyang tawag at sa misyon para sa kanyang kaharian. Nothing is impossible to God. We only need to be docile to His inspiration. Hayaan natin gamitin tayo ng Diyos para tuparin ang kanyang kaharian. Despite many challenges and hindrances sa aking karanasan, masaya po ang tumugon sa plano ng Diyos. Kailangan lang po ang tibay at tatag ng ating pananampalataya na siya po ang gumagalaw sa ating buhay. Siya po ang nagtawag
at siya din po ang nagbibigay ng grasya na kailangan sa pagsasabuhay. Na palagi kong naaalala that God says, I am with you always until the end of time. Ito po ang buhay sa aking mga karanasan. Ito po ay buhay sa aking mga karanasan bilang isang relihiyusa. Inaanyayahan ko po ang mga kabataan na huwag matakot tumugon sa tawag ng Diyos. Hayaan nating gamitin ang ating mga talento sa kaharian ng Diyos. Sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang, hayaan din natin gamitin ang mga ito sa kanyang kaluwalhatian. Vocation is a gift, and we are a gift to the Lord and to the church. Maraming salamat sa iyo, Ina, ng laging saklulo, sa paggabay tungo sa anak mong si Jesus. Maraming salamat po. Mga kapatid, please continue praying for me, for my continuous conversion and my mission. Maraming salamat po.